Hello po. Hello, sir. Good evening po. Kayo po ba yung nag-comment? Opo, sir. Oo, ako po yun. Sandali ha. Ito ba? Sige daw bro, magsalita ka raw. Okay po, sir. Okay na po. Sige po, ano pong tanong ninyo? Ito po, sir, ang tanong ko lang po, ito ay galing sa mga kaibigan baga natin ng mga offshoot. So ay palagi kasi kami nag-share baga dito sa lugar po ng Antique. Aha. Ang tanong po kasi nila, kung totoo ba kayo yan, ang sabi nila na yung Godhead baga, sir, at saka yung Trinity, dati ba ng doktrina natin ay Godhead ba talaga? Bakit ba pinalitan daw ng So, yan Trinity? yung mga dating mga Adventist. So po, oo. So, ang tanong ay, Yung totoo ba ang sabi nila, sir, na Godhead ba talaga ang doktrina natin? pag Dati? sinabi, baka hindi nila naintindihan ang ibig sabihin ng Godhead. Pag Kasi ang sinabi, paliwanag kasi nila sir, sir, ang paliwanag kasi nila sa Godhead, yung God the Father, Son of God, at saka Spirit of God. Iba naman po sa Trinity daw. Ang sabi sa Trinity ay God the Father, God the Son, at saka God the Holy Spirit. So kung ganoon po daw sa Trinity, itatlo yung Diyos. Pero sa Godhead, ang dati na doktrina natin, kung Godhead, God the Father, the Spirit of God, at saka Son of God. Ganoon po daw sa Godhead. hindi nila naintindihan, kapatid. Sige, explain natin ng konti, ano? Sige po. Sige, pakinggan mo lang. Iihang lang natin ito dyan. Naririnig mo naman, no? Mga kapatid, pag ang termino na Godhead, Kadyusan, yan ay ginagamit na term pagka ang pinag-uusapan ay tungkol sa Diyos. Pag sinabing Godhead, may iba-ibang view. Merong oneness, merong binitarianism, yung dalawa lang, walang espiritu, ama at anak. O tinatawag yung oneness, tinatawag yung modalism. At isa yan yung Trinitarianism, mga kapatid. Kasama na rin po dyan yung ibang view sa mga non-Christian, yung pantheism, panentheism, penitgadism. Marami. Ang tawag po doon sa usapin, pag ang pinag-usapan ay tungkol sa Diyos, ang tawag po doon ay Godhead. So, noong una, kahit naman nga, tamit natin na yun eh. Okay, topic natin tungkol sa Godhead. So, anong interpretation natin sa Godhead? Tayo nasa Trinitarian view. So baka nalito lang ho yung ating mga kapatid kung ano ibig sabihin. Bagaman, di ho bago sa atin, mga kapatid, yung tinatawag pong anti-Trinitarian Adventist. Ito pong anti-Trinitarian Adventist ay nangahawakan po sila doon sa ang anti-Trinitarian sila dahil nga ay meron pong mga ginagamit silang referensya na ang atin daw mga pioneer nung una ay hindi ho tayo naniniwala sa Trinity. Hindi ko tayo gumagamit. Actually, ay may katotohanan po doon na sa umpisa, hindi talaga natin ginagamit yung word na Trinity, manapa ay Godhead. Kaya lang, syempre, ay katulad ng ibang doktrina din, ay yung pong mga unang Adventist, mga kapatid, ay hindi talaga gumagamit nun dahil pinag-aaralan. At saka pag sinabing Trinity that time, yan po ay daladala ng Catholic. Kaya iniiwasan pong gamitin yan ng ating mga pioneer. Actually, may mababasa tayong Beware the Doctrine of Trinity. Pero pag tiningnan mo yung konteksto, bakit sinabi yon, yung Catholic Trinity ang ibig mong sabihin. So, katulad din ng mga aral natin na hindi pa natutuklasan dati 6 to 6 p.m. at kung ano-ano pa. Dati hindi natin alam yung dietary laws, yung tamang Sabbath keeping, at iba pang mga analysis. Dinidiscover pa lang yun noong umpisa. Hanggang sa nang bandang huli, naidagdag yan. Pagdating sa Godhead, matagal nung pinag-aralan yan kasi marami pong mga pioneer ng Adventist na anti-Trinitarian. Pero si Ellen White, Trinitarian talaga siya kasi Methodist siya. So yung iba po natin mga anti-Trinitarian, pinag-usapan, diniskaso yan ng matagal. Ibig sabihin talagang pinag-aralan po nilang mabuti. Hanggang sa dumating yung time na nag-change po sila ng view. Na-discover nila na yung diwa ho ng word na Trinity ay biblical. Kaya yung Trinity ng Adventist ay hindi ho kinopya sa Catholic. Hindi po kinopya sa Catholic. At meron po tayo mga document na napakarami kung kailan, anong taon sila nag-change ng view. Nandito rin na isulat din kung bakit meron pong mga Adventist na mga matatanda na tutol
natanggapin ito kahit na napatunayan na ito ay biblical. So, isa sa pagtutol po nila na si Kristo, ang kanyang pagka-Diyos ay hiniram, derived at saka yung kanyang binigay lamang ng Diyos ang pagka-Diyos sa kanya. Tapos bandang huli, hindi pa pwedeng binigay lang o hiniram lang niya ang pagka-Diyos sa Ama. O borrowed and derived ang terminong ginagamit po nila, mga kapatid. So, meron ho akong document dito, katulad ng binanggit ko kanina. Puntahan lang po ninyo sa YouTube at saka sa Facebook at Trinity and Seventh-day Adventist History. Nandoon yung detalye, anong taon, nag-change ng view. Yung dati mga Trinitarian po natin, mga pioneer, ay nagbago po sila ng view. Ayan, mga kapatid. So, ibigay ko muna kay Brother Gomer yung time, tapos i-ready ko po yung ibang mga reference po dito na babasahin natin. Brother Gomer. Okay, maraming salamat, Brother Johnson. Doon sa ating kapatid na nagtatanong, ganyan po kadalasan, kapatid, ang ginagamit nitong mga offshoot na nilalabanan itong doktrina ng Trinity. Ang inilalabas nilang history ng Adventism, ayun lamang gusto nilang ilabas, no? Ang ibig sabihin, kung ang titingnan po ninyong history ay yung from 1844 hanggang early 1890, mga ganon, talagang hindi pa po establish yung doktrina natin tungkol dyan sa Trinity. Ngayon, bakit hindi ginamit yung word na Trinity? Kasi nga, pag ginamit po yung word na Trinity, ay maaring ito po ay makakonfuse doon sa tamang Trinity talaga. Kasi nga, noong panahon po na yan, yung umiiral, kumbaga Brother Johnson, yung pinakasikat na kaalaman tungkol sa Trinity ay ito, babasa po ako ng ilan kung bakit ayaw itong tanggapin ng mga pioneer. Isa na po dyan ay si Robert Hare, no? Si Robert Hare ay talagang opposed po siya, always been opposed dyan sa Trinitarian creeds na tinatawag noong una. Ang sabi niya, ganito kasi ang nangyayari. Sabi niya rito, hindi nila mapaniwalaan, sabi niya, that one person is three person and that three person are only one person. Is the doctrine of the Godhead as explained by the general Christendom at that time. So yun yung explanation ng Trinity nung time na yan. Yung one person daw ay three person at yung three person ay only one person. Yan yung doktrina ng Trinity na hindi matanggap ng ating mga pioneer. Ang sabi dito, which we Adventists claim is contrary to reason and common sense. The being and attributes, nature of God are above beyond out of our reach of my sense and reason, yet our Creator has made it an absurdity to us that one person should be three person and three person but one person. Ito po yung Trinity na nilalabanan ng ating mga pioneer noon. Kaya ang sabi niya rito, ito, babanggit ako ng ilan. Sabi niya rito, now, here is officially what is DA pioneers consistently oppose. Ito yung kanilang nilalabanan. In terms of the creedal explanation, the Godhead, first from Protestant and then Catholic creeds. Ito yung Protestant. Ang sabi rito, there is but one living in true God. Sabi ng Protestant, everlasting, without body parts or passions, or infinite power, wisdom and goodness, the maker and preserver of all things, both visible and in principle. Bakit? Kasi ang nilalabanan nilang Trinity nung panahon na yan, ay hindi po yung Trinity na katulad ng ating paniniwala ngayon. Dapat po ninyong maintindihan yan. At isa na nga po dyan yung si Robert Hare. Pero, kalaunan, nagbago nagkaroon niya ng pagbabago.
Yun po yung dapat nating makita. Bago namatay si Ellen G. White, kapatid, ay tayo po ay establisado tungkol dyan sa tinatawag na Godhead or Trinity. Ang sabi rito, babasahin ko lang yung isang pahayag ni Robert Hare. Ang sabi niya ay ganito, where Satan cannot lead into absolute unbelief, he will endeavor to mystify so that the belief remaining may prove ineffectual from the confusing idea of one God in three gods. The traditional Catholic Trinity explanation of singular threefold organism, being or singular tripersonal substance, the enemy gladly leads to what appears to be more rational, though not less erroneous idea, that there is no Trinity, sabi rito, and that Christ is merely a created being. But God's great plan is clear and logical. There is a Trinity. Sabi dito ni Robert Hare, 1909. Nung una, hindi sila maniwala. Pero bandang uli, sabi ni Robert Hare, there is a Trinity. And if there are three personalities, we have the Father, described in Daniel 7, 9, and 10, a personality surely in Revelation 1:13 to 18, we have the Son described. He also a personality. The Holy Spirit is spoken of throughout Scripture as a personality. This divine person are associated in the work of God. But this union is not one in which individuality is lost. There is indeed a divine trio. But the Christ of the Trinity is not a created being as the angels. He was the only begotten of the Father. Robert Hare, Australian Union Conference, 1909. So, napakarami po itong reference na ito, kapatid. Ang problema dyan sa mga offshoot na yan, hindi nila ipinipresent itong bandang history ng Adventism. Pansinin mo yung mga ibinibigay nilang reference, ay walang walang 1900s. Puro yun 1800s pababa. No? Mula Buhay pa si ano 1844. dyan, Oo. Buhay pa si Ellen White, Brother Gomer. Correct. Nang sabihin niya ni Robert Hare. At isa sa kasabayan niya, itong isa sa mga sumunod na nagpahayag, itong si Wilcox. Ayan. At ito naman ay October 9, 1913. Buhay pa rin si Ellen White dyan. Correct. Ang sabi naman dito ni F.M. Wilcox, siya po ay chief editor ng Review and Herald. Ito po ay naisulat October 9, 1913. Sabi niya rito, Seventh-day Adventists believe in the Divine Trinity. This Trinity consists of the Eternal Father, the Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit, the third person of the Godhead. So, sabi pa rito sa karutong, the Godhead or Trinity consists of Eternal Father, a personal, spiritual being, omnipotent, omnipresent, omniscient, infinite in wisdom and love, and the Lord Jesus Christ, the Son of Eternal Father, through whom all things were created, and through whom the salvation of the redeemed host will be accomplished. The Holy Spirit, the third person of the Godhead, the great regenerating power in the work of redemption. Kaya nga sabi niya rito, we Adventists recognize the Divine Trinity. Yan po, the Father, the Son, and the Holy Spirit, each possessing a distinct and separate personality, but one in nature and in purpose, so welded together in this infinite union that the Apostle James speaks of them as one God. Sa James 2:19. This Divine Trinity is similar to the unity existing between Christ and the believer and between the different believers in their fellowship in Christ Jesus. Kahit nga itong si E.T. Jones, doon sa Review and Herald, January 10, 1899, ay bagaman dati ay tutol sila na ang Holy Spirit ay personal being. Pero binanggit niya rito na ang sabi niya ay
God is one person. Christ is one. Example, another person. The Holy Spirit is one. The third person of three. And these three are one. There is no division among them. O, iyan po mga kapatid. Ito pong mga, iwan ko, ayaw kasi nila doon sa pagbabago. Samantalang, pagka tinignan natin, meron po kasing isang tinatawag po natin niya. Isa sa nasa archive po ng Adventist, yung tinatawag pong newsletter. May record ho ito mga kapatid kung paano po nangyari. At babasahin lang po natin ito para sa kaayusan at meron pong ganitong mababasa po tayo. No? Yan. Ito po ay sa number 150 End Time Issues Newsletter na sinulat po ito ni Jerry Moon. Yan. Chairman Church History Department ng Andros University Theological Seminary. So ito po yung kanyang naitabi bilang latala ng kasaysayan, mga kapatid. Nasabi po rito, at the core of the debate in the question whether Ellen White's position on the Trinity ever changed. Yan. Some assume that she never changed. Sabi dyan, that either she always believed in the Trinity or never believed in the Trinity. There is ample evidence, however, that Ellen White's belief did change on a number of other issues, so it is entirely plausible that she grew in her understanding of the Godhead as well. O yan. So, iyan po mga kapatid. So, tingnan nyo. When she declared in 1849, we know we have the truth. She was referring to the beliefs that Sabbatarian Adventists held in distinction from other Christian groups. She did not mean that there was no more truth to be discovered or that Adventists would never need to change any of their views. We have many lessons to learn and many to unlearn. She wrote in 1892, God and heaven alone are infallible. So, sinabi niya ni Ellen White, no, na marami pa tayong hindi alam at marami pa tayong dapat na malaman. Kaya hindi mo niya sinabi na yung truth na na-discover that time ay hindi po na dapat babaguhin. Wala po sinabi. Kasi pa ang sabi niya, we have many lessons to learn and many to unlearn. Ayan. So, ibig sabihin, may mga pwedeng iwanan kung mali, mga kapatid. At ang sabi pa rito, those who think that they will never have to give up a cherished view, never have occasion to change an opinion, will be disappointed as long as we hold to our own ideas and opinions with determined persistency. We cannot have the unity for which Christ prayed. So, ano daw po ang ibig sabihin doon sa mga tao na ayaw i-give up ang kanilang dating paniniwala, ay wala hong pagkakataon na ma-change ang kanilang opinion. Ano sabi niya? Will be disappointed. Kaya itong mga Adventist naniniwala man kay Ellen White, pero ayaw nilang baguhin kahit na-discover na theologically speaking, theological base ang interpretation na dati si Kristo ay may pasimula, bigatin yung pinagtatalunan, siya ay may pasimula. Bandang huli ay hindi nila napatunayan na may pasimula si Kristo sa kanyang pagiging Diyos. Nag-change sila ng view. Bigay ako ng sample na mga bagay na na-change sa mga pioneer. Halimbawa po, Reckoning of the Sabbath sa page 19 nitong newsletter na binabasa natin. Sabi rito, for instance, sabi ni Jerry Moon, after his first vision in December 1844, she continued to observe Sunday as the Sabbath for almost 2 more years. She had not yet learned about the seventh-day Sabbath. O tingnan mo, mula 1844, nung nagkaroon ng great disappointment, ay hindi ho nila na-discover yung 2 years bago nila discover yung truth about Sabbath. Sa number 2, sabi dito, a second example of changed view was the discovery in 1855
of the time to commence the Sabbath. For 9 years after they accepted the 7-day Sabbath, the whites and most of the Sabbatarian Adventists observed the Sabbath from 6 p.m. to Friday to 6 p.m. Saturday. Not until Jane Andrews in 1855 demonstrated from Scripture that the biblical Sabbath begins sunset did Ellen White very reluctantly acknowledge that for 9 years Adventists had been ignorant of the biblical time to begin the Sabbath. So dapat maintindihan ito ng mga nagpapakatigas na mga anti-Trinitarian Adventists. Yung discovery ng truth, hindi yan biglang isang bagsak. Kaya nga mas maganda ho ang naging proseso ng pagka-discover ng aral ng Adventist. Talagang diniscover nila at pinag-aralan. Kaya nakikita ho natin dito, kung ang reason po kasi ng mga anti-Adventist, anti-Trinitarian Adventist mga kapatid, balikan na natin. Hindi naman natin believe to ngayon Ganyan sila di balikan mo na rin yung hindi alam na magsimula sa alas 6 hanggang alas 6 at hindi na sunset to sunset. Yun ang gusto nyo O halimbawa pa, health reform. Health reform. Number 3. A third example is what Adventists have historically called health reform. Until 1863, most of them, including James and Ellen White, were heavy meat eaters. At alam mo masabi rito, even slaughtering their own hogs. Alam mo nyo ba kung ano yung hogs na yan? Not until after basic denominational organization had been achieved was the attention of the movement called to a broader platform of health principles, including complete abstinence from eating pork products and the strong recommendation of vegetarianism. Sige, payag na ho akong balikan yung mga Adventist anti-Trinitarian. Balikan nyo na yung pagiging anti-Trinitarian. Humain rin kayo ng baboy, katulad nila noon. Dahil di man lang discover yan noon. Gusto nyo balikan yung dati, sige, kain kayo ng baboy. Kasi hindi naman nila discover yan dati. Sabi nga dito ayon sa record, hanggang noong 1863. Paano ngayon yan? Hindi ba tayo kailangan mag-grow, mga kapatid? Hindi ba tayo kailangan may itama? Kung mamanatili hindi ho isang bagsak ang truth, mga kapatid. Tandaan ninyo na dumaan ng Dark Ages. Para kang isang tao na galing sa napakatinding dilim, biglang binuksan sa iyong liwanag, ay hindi ka makakakita ng malinaw niyan. Ganun yung truth, progressive. Nadi-discover nila, progressive. In view of this and other areas of conceptual development, it is not particularly surprising that Ellen White should show both development and change in her view of the Godhead. Her writings about the Godhead show a clear progression, not primarily from anti to pro-Trinitarianism, but from relative ambiguity to greater specificity. Ayan po mga kapatid. Naitala rin po dito mga kapatid yung mga member ng Adventist varieties of Trinitarianism. Yung pong iba-ibang klase ng interpretation ng Trinitarian kung bakit hindi ginagamit at pinabawal ni Ellen White na gamitin nung una yan. No? The conceptual key that unlocks the enigma of Ellen White's developmental process regarding the Trinity is the discovery that her writings describe at least two distinct varieties of Trinitarian belief. May varieties kasi ng Trinitarian noon. Ang banggit ni Brother Gomer kayo na. One of this view, she consistently opposed throughout her adult ministry, and the other, she eventually endorsed. That Trinitarian concept that she opposed was one that is spiritualized. Ano yon? The member of the Godhead as distant, impersonal, mystical, and ultimately unreal. Ito yung tinutukutulan niyang Trinity that time. Ano daw yung isang klase ng Trinity na yon? Yung the member of the Godhead is as distant, impersonal. Ano po yung ibig sabihin niyan? Impersonal, mystical, and ultimately unreal. Ibig sabihin, hindi personal ang Diyos. Mystical siya. So yan yung isang uri ng Trinity that time, sa panahon nila. Tayo naman ngayon, basa ng basa, kung ano na natutunan, magre-react ka agad. Tingnan mo, napakatagal po nilang pinag-aralan yun mga kapatid. Pero ang makakalungkot to, meron tayong mga kamiyembro ngayon, nakapanood ng isang episode lang ng anti-Trinitarian. Naniwala ka agad. Nako, wag ganun mga kapatid. Maliho yan. Ito na nga yung sinasabi ko na na-lecture ko na po ito no? The concept that the
She favored, portrayed God as personal, literal, and tangible. So she did not initially recognize his Trinitarian nature, but when she did, she would describe the Father, Son, and Holy Spirit as real individuals. Hindi doon sa unreal, mystical, at saka yung tinatawag po dito sa binasa natin na impersonal ang Diyos. So, totoo, real, individual, emphasizing their trinities, individuality as willing, thinking, feeling, and relational persons, and explaining their oneness in terms of nature. So yung pagiging oneness nila ay in terms of nature, character, purpose, and love, but not of person. Hindi sila isa sa person, kundi isa po sila sa substance. The basis of these differentiations will become clearer as we examine the historical context and process of her developing thought. O kaya mga kapatid, nandito rin the development of Ellen White's understanding of the Godhead. Mahaba ho ito. Kaya kapatid, no, meron po akong mga leksyon niyan na panoorin mo lang. The Trinity in Seventh Adventist History. Brother Gomer. Pakaliwanag niyan, Brother Johnson. Yun yung gusto nating ipaunawa na yung mga nagpe-present talaga niyan, Brother Johnson, para sirain yung ating doktrina, ay yung isang side lang ang kanilang ipinipresent. No? Dalawa po ang history niyan. Pagdating sa ganyan, wag lang po nating tingnan yung unang history. Dahil yung pangalawang history ng Adventism sa Trinity ay maliwanag na maliwanag. Katulad nitong binabanggit dito sa ipinakita ni Brother Johnson. Kaya yung mga nagdududa, dahil ang mahirap kasi talaga yan, Brother Johnson, kapag itong history ng Adventism na ito tungkol sa development ng Trinity, doctrine ng Adventist, ay hindi alam, tapos ang ipapakita lang ay yung mga negative na comments ng mga pioneer dati na talagang anti-Trinity. Katulad halimbawa, kahit mismo si James White, hindi naman talaga naniniwala sa Trinity. Dahil ang origin ni James White doon sa tinatawag na Christian connection na hindi naniniwala sa Trinity. Pero bandang huli, yun po yung dapat nating, yun ang pinapaunawa natin, na bandang huli itong si James White, tinanggap niya yung Trinity. Yan po yung dapat na makita at ipakita. Kaya bago namatay si Ellen White, 1915, ay established na po yan. Kasi yung sinasabi nila, Brother Johnson, nakapasok lang daw itong Godhead or Trinity doctrine sa Adventism nung namatay na si Ellen White. Mali. Which is not true. Kababasa lang natin 1909 1915. Correct. Yan kasi ang gusto nilang palabasin na nakapasok lang daw ang Trinity doctrine nung namatay si Ellen White, which is mali. Hindi totoo. Yun po ay isang napakalaking kasinungalingan. Kasi nga, doon lamang Brother Johnson sa doon sa kanyang funeral, nagsalita si A.G. Daniels doon Tama. Si A.G. Daniels ay 21 years na General Conference President nung siya ay magsalita nung sa burol ni Mrs. White. At ginamit ni A.G. Daniels yung sulat ni Mrs. White na 3 living person. Ay papaano yan? Di ba? Kaya wag po kayong maniniwala dyan sa mga nagpipresent na yan na kulang sa history ang kanilang ipinipresent. Kalahati lang po yung pinipresent nilang history. Hindi po buo para palabasin na tama, Brother Johnson. Yan, okay, tama. So, brother. Sir, okay na po. Napakinggan ko po lahat. Ayan. So, sir, para clear baga sa kanila, itong live na ito ay paano ko rin sa kanila ito ipapanood din. Patawagin mo kaya dito. Pwede din, pag dumating yung mga nila, kasi nga, plano kasi nila, magpunta dito yung mga talaga nila. Kaya kung magpunta sila, i-invite ko rin nga para magtawag po dito sa pag-aralan. Sige, patawagin mo. At marinig din natin yung kanilang, marinig din na lang sagot natin. Kasi itong mga kapatid, mag-ingat ho kayo sa ating mga taga-subaybay po ngayon. Alam nyo, pagka wala kayong knowledge tungkol dito at binasahan ho kayo, una muna kasi magandang introduction Sasabihin po nila na dapat manatili tayo sa kung ano ang katotohanan,
manatili tayo sa landmark. Binabanggit pa ho nila yan eh. Landmark na yan. Huwag iiwanan, mag-ingat, napapasok ho tayo kasi ang church daw napasok na ng Jesuit. Ang infiltrator. Yan, mga ganyang interpretation, napasok na ng Jesuit ay sa sample na napasok na tayo ng Catholic is yung Trinity. Hindi yan biblical, kundi galing yan sa Catholic. Ganyan na. Ikaw ngayon walang alam. O katunayan, babasahan ka na ngayon na mga lumang view ng mga pioneer na sinasabi roon, hindi sila naniniwala sa Trinity. Meron pa sinabi sila James White na beware the doctrine of Trinity. Ikaw wala kang alam. Tapos sabihin, ba't naniwala na tayo ngayon? Samantalang James White yan. Sila, yung mga leader natin na mapagkakatiwala, mga authority natin. Ikaw ngayon, walang alam. Dadalhin ka na yun. Actually, ang ginagawa nila, dinadala po nila sa camping. Inadala nila sa isang lugar, isang linggo ho doon. Pagbaba mo balik mo sa church, galit ka na sa Trinity. Galit ka na sa pamunuan. Sabi ko sa inyo, may brainwashing ho dyan. Yan yung tinatawag ni Ellen White na mga false revivalist, mga kapatid. False revival yan. Na binibrainwash. Actually, ay meron pong babala si Ellen White sa kanyang sinabi dito sa Testimonies 22-23 nang sabi niya, when men arise claiming to have a message from God, but instead of warring against the principalities and powers and the rulers of the darkness of this world, they form a hollow square and turn the weapons of warfare against the church militant. Be afraid of them. They do not bear the divine credentials. God has not given them any such burden of labor. They would tear down that which God would restore by the Laodicean message. Ano ang ibig sabihin daw? Pagka bumango na yung mga tao na may mga sabi, sila nagkiklaim ng message ng Diyos. But instead of warring against the principalities and powers of the rulers of the darkness, sa halip na ituon ang armas doon sa mga kalaban na mga espiritong kalaban natin sa mundong ito, anong sabi dito? They form a hollow square and turn the weapons of warfare against the church militant. Imbes na itutok sa kalaban, binabanatan yung church, binabanatan yung mga miyembro, yun ang kinakalaban. Anong sabi ni Ellen White? They do not be afraid of them. No? Sa halip na itutok sa kalaban, at ang kalaban, ang nasa labas ng iglesia, ang ituring na kalaban, ang kalaban na yun ay ngayon ay ang church. Doon na po nila binabanatan yung mga miyembro. Be afraid of them. They do not bear the divine credentials. Katakutan ho yung mga yan, mga kapatid. Iwasan ho yung mga yan. Hindi daw sila nagdadala ng banal na credential. God has not given them any such burden of labor. They would tear down that which God would restore by the Laodicean message. Talagang wala siyang gagawin. Kaya katuparan ho yan, mga kapatid, ng Acts, Brother Gomer, yung Lubo, 29 ba yun, na gawa. So, yan po yan, mga kapatid. So, pag wala kang knowledge doon, ayun. Ngayon, pag narinig mo naman, wala kang alam, ay, tulala ka na. Ngayon, magdududa ka na. Kaya meron pong mga church ngayon, pag kayo, mga miyembro, may mga mararamdaman ko dyan, may mga pailan-ilan po sa inyong mga miyembro na anti-Trinitarian, nananahimik yan, na-influensya, yan, nailigaw na po yan, mga kapatid. Nailigaw na ho yan. Sapagkat hindi ho papayagan ng Diyos na ang kanyang tunay na iglesia ay magtataglay ng maling aral. Si Ellen White ang nagsasabi na yung kanilang pagkakawatak-watak, ilan klase ng reform yan. May local conference, o dating Rite 9, merong IMS, merong ISDARM, merong pang ibang mga may Elijah o kung ano-ano pa. Ano sabi ni Ellen White? Yun ang katunayan na hindi sila sa Diyos. So, tayo po mga kapatid, mag-ingat ho tayo sa mga ganyan. Kaya nga kami dito sa programa ng pag-aralan natin, ministry, ay lagi ho namin sinasabi na mas maganda ay ang kukunin nating stand yung sa atin. Ito na nga lang nakaraang COVID . Marami tayong mga kapatid na ang understanding 666 daw . Saan galing yun? Sa protestante galing yun . Hindi naman sa atin yun galing. Di ba? Doon nanguha sa labas. Hindi naman tayo pwedeng pabayaan. Ano sabi ni Ellen White?
God leading His people even unto the end of time. No? Hindi niya ginaguide yung mga offshoots, mga kapatid, yung mga umalis. Hindi po ginaguide ng Panginoon yon. Wala pong pangwalong iglesia sa Revelation. 7 lang, pang-7 lang. O 7 lang. 7 yugto ng karanasan ng isang iglesia. Kaya talagang sa panahon natin, kailangan po tayong doble ingat din po mga kapatid. Dahil mas matindi, mas mapanganib po yan sila. So, isa pa, katulad nitong binasa natin kanina. Ay, brother, ano nga pangalan mo ulit? Gabriel Lapos po, Gabriel. Gabriel Lapos. Meron ka bang... Brother Jenson, ang follow up ko lang yung tanong ba ibalik ko kanina doon sa Godhead. So ano bang pagkakaiba ng Godhead at sa Trinity niya? Para at least maliwagan. Ang paniniwala natin sa Godhead, Trinity, pag sinabing Godhead, topic yan tungkol sa Diyos. So, nasa Trinitarian view tayo ng Godhead. Baka nililito lang po kayo o kaya sila mismo nalilito din. Pag sinabing Godhead, yan ho ay pag-aaral tungkol sa kadyusan. Sa Godhead, may iba't ibang view. May binitarianism. Siguro sila, binitarianism sila. Hindi sila niniwala sa Holy Spirit eh. So, Godhead sila, binitarianism sila. Tayo, Godhead natin, is Trinitarian views tayo. Yung ibang paniniwala sa Godhead, oneness or modalism. Kaya malamang hindi nila intindihan siguro yung ibig sabihin ng Godhead. Yan po ay tungkol sa pag-aaral sa Diyos. Godhead. Kadyusan sa Tagalog. Okay, gaganito lang sasabihin mo sa kanila pag tinanong ka. Ano ba ang hindi nila Brother ang yung sa Trinity, bakit ginawang Diyos ang Espiritu? Hindi naman pwedeng gawing Diyos ang Espiritu. Diyos talaga yun. Kaya nga, bakit daw sa Trinity, bakit ginawang Diyos? God the Father, God the Son, God the Spirit. Samantalang sa Godhead daw ay God the Father, mali. at saka Spirit of God. Hindi nga nila naintindihan yung ibig sabihin ng Godhead. Ang Trinitarian nga, isang paniniwala sa Godhead na may 3 persona. Hindi nga talaga naintindihan yung definition ng Godhead, kapatid. Kaya mahirap magpaliwanag. Patawagin mo na lang ho dito na ipaliwanag ho natin kung ano ibig sabihin ng Godhead. Godhead, kadyusan, may iba-ibang view. Kahit i-search nyo po, pag sinabing Godhead, may different views of Godhead or different types of Godhead. Explain sa inyo ng internet eh. Merong modalism o kaya oneness, binitarianism, Trinitarianism, at iba pang mga theism na yan, pantheism, panintheism. Yan, yung mga ganyan, Godhead yan. Hindi ibig sabihin Godhead ginawang espiritu. Ang espiritu hindi ginawang Diyos ang espiritu. Diyos talaga siya. Hindi tayo pwedeng gumawa ng Diyos. Ito siguro magbigay tayo ng patunay, Brother Gomer, na ang espiritu ay Diyos talaga. O ito, halimbawa, basahin ko lang po yung tungkol sa Holy Spirit. Yung ginagamit lagi natin, Brother Gomer, yung sa Isaias. 48 ba yun? Oo, sige. Basahin nga natin yon. Ito muna, pakita ko na lang ho rito. Meron po tinatawag nating attribute ng Panginoon. Ito yung tinatawag na eternal, omniscient, omnipresent, omnipotent. So, Holy Spirit. Pagka nakita ho itong attribute of God, hindi pwedeng tutulan, Diyos po siya. Kasi wala hong hindi Diyos na eternal, omniscient, omnipresent, omnipotent. Sabi ni Ellen White kanina, mayroong pakiramdam, may pag-ibig, may sariling kaisipan, kakayanan, may sariling desisyon. Halimbawa, una, sa pasado ba ang Holy Spirit sa pagiging eternal? Hebreo 9:14. Tagalog. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos? Espiritu na walang hanggan. Eternal yung English po niyan. How about the omniscient? Omniscient, alam ang lahat ng bagay. Ibig sabihin, sa 1 Corinto 2:10, ngunit ang mga ito ay pinahayag sa atin ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng bagay. Paano hindi nila papaniwalaan Diyos yan? Saan ka nakakita ng hindi Diyos pero alam ang lahat ng bagay? Tapos sasabihin, ginawang Diyos ang Holy Spirit, talagang biblical yan. Omnipresent. Ano sabi ng awit? 139 verse
7 to 9, saan ako paroroon mula sa iyong espiritu o saan ako tatakas mula sa iyong harapan? Kung sumampa ako sa langit, nandyan ka. Kung gawin ko ang aking higaan sa Sion, narito ikaw ay nandoon. Kung aking kunin ang mga pakpak ng umaga at tumahan sa mga pinakadulong bahagi ng dagat, doon may papatnubayan ako ng inyong kamay at ang inyong kanang kamay ay hahawak sa akin. O di ba? O sino yung binabagit sa verse 7? Mula sa iyong espiritu. O, ayan ang linaw-linaw po dyan mga kapatid. O, omnipotent, makapangyarihan sa Diyos, all power. Lucas 1:37, at sumagot ang anghel na sinasabi sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't naman ang banal na bagay na ipinanganak ay tatawaging anak ng Diyos. O omnipotent to mga kapatid. At yung Espiritu tinatawag niyan sa pangalan ng Diyos, yung tetragrammaton, tinawag po yan dyan sa Kanya. O, alam ni Brother Gomer yon. Sige, bibigay ko sa kanya yon. Ayan. Yung sa Isaiah at Gawa, Brother Gomer. Siguro balikan ko lang muna itong Brother Sige. Johnson sa history natin Kasi nga dito sa mga offshoot na ito, ang itinatanggi talaga nila yung personality ng Holy Spirit. Kumbaga para sa kanila ang Holy Spirit ay power o kaya ang matindi pa diyan, yung Holy Spirit daw si Kristo rin. Ay paano kung yung Holy Spirit ay si Kristo rin? Paano walang personality? Hindi ba? Kaya nagkakabali-baliktad. O halimbawa ito, kapatid, bigyan kita ng isang, din ito, Brother Johnson, si R.A. Underwood. Isa rin sa ating pioneer ito. Ang sabi niya, noong 1898, ganito, sabi niya, it seems strange to me now that I ever believed that the Holy Spirit was only an influence. Sabi niya, in view of the work He does, we want the truth because it is the truth. And we reject errors because it is error. Regardless of any views we may formerly have held. Nakita mo ha? Sabi niya, R.A. Underwood, regardless of any views we may formerly have held or any difficulty we may have had or may now have, when we view the Holy Spirit as a person, life is sown for the righteous. Satan's scheme is to destroy all faith in the personality of the Godhead, the Father, Son, and Holy Ghost. So dito makikita mo yung Godhead na tinukoy dito, Brother Johnson, ang tinutukoy na Godhead, yung Father, Son, and Holy Ghost. Also in His own personality. Let us beware. Sabi niya, lest Satan should lead us to take the first step in destroying our faith in the personality of this person of the Godhead, the Holy Spirit. So yung Holy Spirit ay talagang person of the Godhead. Sabi niya pa, it was once hard for me. Ito yung matindi. Sabi niya, it was once hard for me to see how a spirit could be a person. Talagang dati, Brother Johnson, matigas ito si Underwood Hindi niya matanggap na itong Holy Spirit na ito yung person. Anong sabi niya bandang uli? But Christ has put into the field as His personal representative, the Holy Ghost, who is in charge of all the forces of God's kingdom to overthrow Satan and his angels. And the Holy Ghost is the only one to whom is delegated this authority from God. The prince of the power of evil can be held in check only by the power of God in the third person of the Godhead, the Holy Spirit. Special testimony. Sabi niya rito, God and Christ have placed all the angels and the power of the throne of the omnipotence under Him to overthrow the rebellion against God's government. Ay ito, isang pioneer natin ito Kaya yung gagamitin nila ng Holy Spirit, ang gagamitin nila ay Spirit of Prophecy. Ay ito po, napakaliwanag. Na dati ito si R.A. Underwood, talagang hindi ko naniniwala na ang Holy Spirit ay person at bahagi ng kadyusan. Pero bandang huli, siya po yung naniwala. Bakit? Kasi nga, yan po yung itinuturo ng Biblia. O hindi ba? Yan po yung maliwanag na itinuturo ng Biblia katulad nung nabanggit na ni Brother Johnson. Yan po yung dapat nating maintindihan. Ang Holy Spirit ay talagang person. Dahil unang-una,
nasasaktan. Ay sabi nila kapangyarihan daw, Brother Johnson. Hindi. Ang Holy Spirit may kapangyarihan. Hindi po siya kapangyarihan. Yan ang dapat nating makita. Pwede mo siyang tuksuhin. Pwede mo bang matukso ang power lang? Di ba? Halimbawa yung gami-hami wibnihan o power, matutukso mo ba yun? Hindi. Kaya sa gawa 5, alam natin, ang sabi ni Pedro kay Ananias, bakit ka nagsinungaling sa banal na espiritu? Hindi ka nagsinungaling sa Diyos, ay sa tao. Sa Diyos ka nagsinungaling. So ang banal na espiritu, talagang nandyan po yung kanyang personality. At ngayon, kung meron siyang personality, ano yung kanyang kalagayan? Alangan namang ibilang mo siya sa anghel. Alangan namang ibilang mo siya sa tao o sa humankind. So bilang person, ang banal na espiritu ay maliwanag na talagang siya ay Diyos, Brother Johnson. Kaya tama yung naging pahayag dito ni R.A. Underwood na isa sa pioneer ng Seventh-day Adventist, Brother Johnson. So, ayan po yan mga kapatid.